I will never forgive you. Pagbabayaran mong pagpatay mo sa kapatid ko. Mabuti na lang na okay pa kayo. I'm glad my brother was here to help. Paano na lang, sir, kapag binalikan niya kami? Paano na lang po yung kaligtasan namin? Stop acting like a spoiled brat! Kung gusto mo talagang makaganti kay Marikit, mag-ready ka na sa gerang papasukin natin. What are you doing here? Hindi pa po dito natatapos ang laban ko. Gagawin ko pa rin po ang lahat para mabawi yung lupa natin. I am going to burn that woman alive. And I'm going to make sure na makikita ni Mayon para maramdaman niya ulit ang pagkawala ng anak niya. Okay, sa mga gustong magpa-human drone dyan, nandito lang ho ako. Sa mga magsyota dyan na gustong magpa-picture sa akin at gustong magpa-pictorial, pwede rin ho ako. Basta tawagin nyo lang po ako at pupuntahan ko kayo, ha? Okay, kanya-kanya muna kayong buhay. Tapos i-enjoy nyo muna ang view dito sa may pililya. At ako nang bahala sa inyo mamaya pag kinailangan nyo ako, ha? Okay. Miss Ikit, Oh. saan po may magandang bilihan ng souvenir dito? Ay, tinuro ko na sa inyo yung kanina dito lang, be. Bababa ka dyan, tapos liliko ka doon. May makikita kang green na stall, tapos doon yan. Dito lang. Sa... Doon. Salamat po. Excuse me po. Miss! Miss, teka lang. May problema ka ba? Itaw mo siya. Papa-picture lang naman sana kami. Pasensya na ho ah. Tao lang ho ako, nagkamali lang. Akala ko kasi... Hindi kami na lang. Sige, kami na lang. Thank you. Balikbayan po kayo, ma'am? Hindi po, kuya. Galing ako ng business trip. Dito kami nakabase sa Pilipinas. Kasama ko ng pamilya ko. Ganun po. Nasaan ho sila? Ba't hindi kayo sinundo? Hindi nila alam na uuwi ako. Gusto ko silang sorpresahin. Lalo na si Ikit. Anak niyo hong babae? Hindi. Empleyado ko lang siya pero... malapit kasi loob ko sa kanya kaya parang anak na yung turing ko. Oh, thank you, Trisha. Colonel Vallejo. Sir. How's the investigation going? Any idea who the masked woman is? Not yet, sir. Kaya nga po kami nandito kasi may bad news. Okay, go ahead. Di ba, alam niyo naman may dalawa kaming naarestong kidnapper. Kahapon, nagbigti isa. Habang yung isa pa, sinaksak pa ng isang preso kanina. That just can't be a coincidence, can it? Maybe she had them killed to silence them? Iyan din ang suspecha namin, sir. Whoever this masked woman is, she must have a lot of connections. I suspect we're dealing with a very, very powerful person. Sir. Tita, bakit hindi na lang kaya natin abangan si Ikit? Tapos sagasaan?
Para we can get rid of her once and for all. Angela, that is not my style. It's so cheap and careless. Kapag ginawa natin yon, siguradong tayong paghihinalaan sa pagkamatay ni Marikit. So, how do we get her out of the picture nang hindi tayo may incriminate? Leave that up to me. Ako na ang bahala. Nung nag-take over ako sa sindikato ng asawa ko, hindi ko na mabilang ang mga pinatumba ko. And yet, look at me. Not a single police record. Unlike you ng mami mo, napakadumi magtrabaho. Okay, tita. I trust you. Pero please, make sure na hindi na mabubuhay yan si Ikit. Kasi gusto ko na talaga siyang mawala. Don't you worry. Sisiguraduhin ko na ito na ang huling pagtutur ni Marikit. At sa susunod naman, si kamatayan na magtutur kay Marikit. Diretsong impyerno. Sigurado ako ba nakita mo, Beshi? Nandito yung babaeng nakamaskara. Sigurado ka ba, Ikit? Hindi ka ba namamalik mata lang? Kalo hindi pwede. Hindi pwedeng nag-i-imagine lang ako. Sigurado ako na nakita ko siya. Paano? Kung ini-stalk niya ako, tapos may gagawin na naman siyang masama, di ba? Di dapat sabihin na natin kay Sir Matthew. Humingi na tayo ng tulong sa pulis. Kung akala niya, sisindak niya ako nung ganun kung nagkakamali siya. Kung gusto niya ng part 2, hindi ko siya atrasan. Hindi ko siya atrasan. Lalaban ako. Tamang sinasabi ni Colonel, hindi kaya umatake ulit yung kasabot ni Rika? It's possible. That's why I asked hotel staff to increase security around the resort. Okay. Sasabihin ko din kay Ikit para aware siya. Para mas doble ingat siya. Yeah, that's exactly what I wanted to talk to you about. I gotta go pick up Dad later, and I wanted to ask you if you can look after your kid while I'm gone. Huwag mo nang alalahanin si Ikit, kuya. Ako nang bahala sa akin. Thanks, man. I haven't told anyone yet, but I just don't want anything bad to happen to Ikit again. She really means a lot to me. Mukhang dumami ang mga pulis dito sa resort na to. Baka mahirapan kayo. Sigurado ka bang kaya niya to? Maning-mani sa akin to, madam. Siguraduhin mo lang. Dahil walang laman ang grupo ko ng mga palpak. At kailangan magmukha itong aksidente. Ayoko may maghinala. Opo, madam. Ako pong bahala. Tita, look! Si Tita May, siya ang totoong nanay ni Ikit. Tamang-tama ang dating niya. Ngayon, mas magiging matindi ang paghihiganti natin kay Marikit kapag sinaktan natin ang taong pinaka-importante sa kanya. What are you planning to do, Tita? I'm going to deal with her myself. Sisiguraduhin kong mahihirapan siya ng matindi before I finally get rid of her. Ay! Kung kailang malapit at saka pa nasiraan tong sinakyan ko.
Hoy! Bakit? Ano yun? Ha? Oo, sige, kakausapin ko lang muna si Sir Macho tsaka si Grudo kung ano yung nangyari, ha? Tapos pagkatas nun, uuwi din naman ako kagad. Ano nangyari? Sana pala, Besh, hinintay ka na namin para may kasabay ka. Ay... Okay lang yun para magkaroon din naman kayo ng time ni Kaloy kasi lagi din naman ako iniisip eh. Susto naman. O basta mamaya dumiretso ka na sa bahay, ha? Huwag ka na pumunta kung saan-saan dahil delikado. Okay? Opo, ma'am. Promise, uuwi na po ako. Bye-bye po. Sige na, bye-bye. Dilim naman. Sino ka? Bakit niyo ako dinala rito? Ano kailangan niyo sa akin? Pakuwalan niyo ako! Hindi na mahalaga kung sino ako. Pero ang importante, may isang taong malapit na malapit sa'yo na sobrang laki ng atraso sa akin. Kaya naman, dinala ka namin dito para makipaglaro. O di kaya, para mapaglaroan kita. Kung pera lang kailangan magbibigay ako kahit magkano, pakawalan niyo lang ako! Ay, nako, May. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Kung ako sa'yo, i-conserve mo na lang ang energy mo. Dahil marami tayong gagawing napaka-exciting para sa'yo. Do you like my toys? Alam mo, gusto ko sanang gamitin ang lahat ng ito para patayin ka. Pero, baka sabihin mo naman napakasama ko. Kaya, papipiliin kita. Ini, mini, miny, mo. Ano ang gagamitin para patayin si May? Pakawalan niyo ako dito! Jessica, have you seen Ikit? Alam mo ba kung nakauwi na siya? Sir Drew, baka nasa locker room pa po ata. Pero pwede niyo din po itanong dun sa kasama ni Ikit, sir. Baka alam niya po. Hey, excuse me. Can you come here for a second? Hello? Hindi ba ako naririnig? Jessica, ano yun? For alarm po yun, sir. Papalocate ko lang po. Si Ikit. Guard! Tulong! Tulong!
Ikit! Ikit, ikaw ba yan? Ikit! Huwag kang mag-alala! Ililigtas kita! Ikit! 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 Stay with me, okay? Wait lang. Stay with me. Maliligtas na tayo. Teka. Ikit! Ikit, ano nangyari sa'yo? Sir, kamukha ako, sir! Teka, tulong! Tulungan kami! Tulungan mo kami! Teka! Please. Oh, ano May? Ano, hindi ka ba makapili? Aba, saan ka nakakita? Ikaw na nga itong papatayin, ikaw pang pagpipiliin ng weapon of choice. Baliw kang babae ka! Hindi ako baliw. It's just that we live in a democratic society, kaya binibigyan kita ng freedom of choice. So, pili na. Which will it be? Weapon number 1. Or will it be weapon number 2? Or will it be weapon number 3? Hayop ka, ano ba kasalanan ko sa'yo? Bakit gusto mo ko saktan? Bakit gusto mo ko patayin? No questions asked, May. At tick-tock, 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 time is up! Kung ayaw mong pumili, ako na ang pipili para sa'yo because I want you to die a very slow and painful death. Nang sa ganon, magiging pareho ang cause of death nyo ng taong pinaka-importante sa'yo. Sino sinasabi mo? Para ama mo na. Para ama mo na. Huwag mo sasaktan ang pamilya ko. Huwag mo sinasasaktan. Ako na lang. Ako na lang ang sunugin mo. Huwag mo inama yung mga tao na naman ginawa sa'yo para ama mo na. Huli! Dahil sa mga oras na to, baka isa na siyang crispy, juicy lechon! What's this? Okay. Hold on. Bad one. Pwede ko siyang samahan, please. You still need to get treated. Dok, kaya ko ang sarili ko, pero si Ikit kailangan niya ako. No.
your blood oxygen levels might be low. Nakalanghap ka pa rin ng usok, kaya no, take it easy. Please take care of her. Please, I will, make sure I na will, mawala I will. lahat ng sakit na Take it nararamdaman easy. niya. I will. Sit down first. Okay? Bed 7. Start double line. Give me oxygen right now. Sa ginagawa mong yan, buhay ka pa, sinusunog ka na sa impyerno! Of course! Hindi mo ba nabalitaan? May reservation ka na sa impyerno. Kaya ayan, masunog ka sa impyerno. Madam! What's the matter with you? Can't you see I'm literally playing with fire? Anong nangyari doon sa inutos ko sa'yo? Pasensya na po, madam. Sinigurado ko naman po na mararap sa sunog yung target. Pero bigla na lang may nagligtas sa kanya. Salamat po, Diyos ko. Sa lahat ng ayoko, yung palpak na nga, puro dahilan pa. Hindi kita binabayaran para pumalpak. Hindi ako nagbibigay ng pera sa'yo ng sawala. Hindi mo ako sugar mommy. Babawi ako, madam. Second chances are only for those that are weak. Wakan niyo yan! Alam ko masakit, pero konti tiis lang. Andito lang kami, Scissors. Dito lang kami. Konti lang, dito lang. Bilisan lang natin para matapos na. Sige. Konti lang. Hinga lang na malalim. Sabi ni Doc, okay na daw ako. Medyo konti lang yung smoke na in-inhale ko. Pero I'm worried about the kid. Doc, kamusta na ba si Kit? Nalinis na namin ang face niya. Natanggal na namin yung mga nasunog na tela. But she has second-degree burns on her face. Dok, ibig sabihin po ba o operahan yung kaibigan namin? She will be needing skin grafting. Paano pag may masamang nangyari sa kanya? Lobi, paano pag hindi niya kinaya opera sa kanya? Mag-alala, Papi. Kayang-kaya yan ni Ikit, ha? Pakatatag tayo. Tama. Let's stay strong. Para palakasin ang loob ni Kit. Alam mo, tama ka eh. Parang ipis talaga yung si Marikit. Hindi mamatay-matay. I told you, tita. Kaya, hindi ka ba pwede na mag-hire ng ibang tao para tapusin si Ikit? Yun din naman ang gusto niyo, di ba? Na makaganti para sa pagpatay niya kay Mom. Oh my God. Open the schools. Alam mo, marami ka pa talagang dapat matutunan. Ito mag-graded recitation tayo. Bakit hindi natin subukan patayin ulit si Marikit? Kasi nga, kapag may nakatunog na tinatarget ulit natin si Marikit, sino sa palagay mo ang magiging prime suspect nila?
Ikaw. Okay, fine. How about Tita May? Can we kill her? Alam ko nasasaktan ka. Just think of the days to come. Na mawawala lahat ng sakit. Na magiging okay din lahat. Drew. Salamat Kasi niligtas mo ako. Sorry. I'm sorry, Dinikit. Kung mas maaga sana kita nahanap, sana hindi tayo nasabugan. Hindi sana hindi nangyari sa'yo to. That's a good question. Pero mas gugustuhin ko pa yatang buhay siya. Para napapanood niya na parang teleseryeng pinahihirapan natin ang pamilya niya, kasama na rin yung marikit na yon. What about the Smiths? Paano kung hanapin nila si Tita May, magsumbong sila sa mga pulis, and then huntingin tayo? Alam mo, ang bilis mo rin matakot, ano? Huwag ka mag-alala, akong bahala doon. I have a plan. Totorturing ko yan si May. Hanggat dumating sa punto na siya na mismo magmamakaawa sa akin na patayin ko siya. At pag dumating ang punto na na-bore na ako sa pag-torture sa kanya, Drew. Huwag nasisihin sarili mo. Hindi mo naman kasalanan. Yun nangyari. Naalala mo nung una tayo magkakilala? Nasaan ako? Dinala ka rin sa ospital. Nahimatay ka kasi kanina pagkatapos kitang isave doon sa Panginoon. Tapang-tapang mo. Tinarayan mo pa nga ako eh. For your information, dalagang Pilipina ako. At naman ako magkakandara pa sa kahit kaninong lalaki, kahit sa'yo pa. Pero doon ko na-realize na iba ka. Palaban ka. And after I got to know you, I was right, Ikit. You're a fighter. So please don't ever lose that fighting spirit. Laban lang ng laban. And I promise you, everything's gonna be okay. Based sa report na nakuha namin sa Fire Marshal, aksidente ang nangyaring sunog sa may resort. Meron silang nakita na faulty electrical wiring sa may locker room. So yun ang dahilan kung bakit nag-cause ng spark? At yung flammable materials, kaya mabilis kumalat yung apoy. Yes, sir. Sorry pero, sir, hindi ako naniniwala na aksidente lang yun. Parang sinadya eh. Parang arson. As of now, wala kami nakikita na any sign of arson unless may lalabas kayo na evidence or pagpapatunay na pinagtangkaan yung buhay ng biktima. Drew. Hospital, Drew. Okay. This is for you.
nga po dito. Uy, di ko malayo pa yung Halloween. Bakit naman naka-mommy costume ka na agad? Pero alam mo, I love this look. Di ko kasi nakikita yung kakairitang pagbumuka. Nandun ang piso. Nurse. Kaya mo, ha? Karma yan. I bet you're in so much pain right now. No. That's what you deserve for killing my mom. Ay! Tulong! May sanang! Ikaw may baka naman gano'n. Uy, dahan-dahan ka sa pambibintang mo, ha? Makakasuhan kita ng slander. Kahit hirap ka pang magsalita. And, paano kung tama ka? Anong gagawin mo? Drew! Kuya, Michael, are you okay? I heard about what happened on the way from the airport. Is the kid okay? Where is she? ayos lang ako. Minor injuries lang. Pero si Ikit ang napuruhan. She's in bad shape. You can barely move na eh. Wala kang lumalabas na salita dyan sa bibig mo. Actually, no one's here to protect you. Kaya nga kitang patayin ngayon eh. I can kill you here. Right here. Right now. Angela, what are you doing here? I was just fixing her hair. Nandun kasi sa sugat niya eh. You know you're not welcome. Get out. Okay, fine. Uy, Ikit. I can't wait na i-post mo yung makeover mo, ah. Angela, I'm sure na ma-excite ang mga followers mo Angela, na makita ang new face. Angela, What? just leave. Angela, take this trash with you. No, you can have it. That's my gift. Hey kid, are you okay? Did she try to hurt you? Why are you crying? I'm sorry I wasn't here. If I was here, I could have protected you and Drew. I was at the airport with Dad. Sir Radyo. Sorry. Sorry kung napahamak. Kung napahamak, sir. No, kid, Dahil sa akin, sir. it's not your fault. Okay, it's my fault. I wasn't here for you and Drew. Okay, don't worry about that. Sir, nagkatawag po ako. Natatakot ako. Natatakot ako.
Natatakot ako ulit. Natatakot ako sa pwedeng pangyari. Paano po makapagtrabaho ako? Kasi ganito na po yung itsura ko sa mga susunod. Paano po ako makakapag-tour guide sa Calm down. Catch your breath. Look at me. We'll take care of everything. We'll get you the best doctors. We'll get you the best treatment. And we'll pay for the surgery, okay? Okay. I'm here for you now, okay? I'm gonna make sure you're all right. Just trying to get some rest now, okay? Stable na ang kondisyon ng patient. Pwede na tayo mag-schedule for operation. Talaga po ito? Fish, narinig mo yun? Maoperahan ka na daw. Maayos na yung mukha mo. Wow. May comeback na yung binibining Marikit! Ano kang hindi? Ano ka ba? I-cancel mo muna yung mga nega thoughts. Tsaka saan na ba yung beshi ko na fight lang lagi? Kinakabahan kasi ako. Paano kapag hindi naging successful yung surgery ko? Paano yung trabaho ko? Mas lalo ko nagmukhang nakakatakot. Nako, Ikit, huwag kang ganyan. Kasi alam mo, si Angela, yan yung gusto niyang mangyari sa'yo. Yung ang hinaan ka ng loob at hindi mo na itutuloy yung laban. Tama. Tsaka, dapat nga mas lalo mong pakita dun sa ate Chonang yun na kahit anong mangyari o kahit ano pa yung maging final look mo, eh hindi mo siya atrasan. Dapat lang. Oo, laban lang tayo, Ikit. Para pagbayaran yung Angela niya yung lahat ng mga kasama niyang ginawa sa'yo. Tama. Salamat, Salamat. Kasi malaging yung pinapaalala kung para saan tong laban na to. Hindi lang to para sa akin. Kundi para din kay tatay. Bakit po ganun, Lord? Bakit po palaging nananalo at nangyayari yung mga plano ng mga taong galit sa akin? Puro kasamaan lang naman po yung mga ginagawa nila eh. Lord, sana naman po this time, ako naman po yung panalunin niyo. Katapusan mo na! Mamamatay ka na! That's what you deserve. Sana po maging success po yung operasyon ko. Para naman po makapuntos ako sa mga kalaban. Para naman po mabuhay ulit yung lamang lupa ko at magkaroon po ako ng lakas ng loob na ituloy ang laban.
Sigurado ako sa mga oras na to, hinahanap na ako ng pamilya ko. At kayo, lahat kayo, malapit na kayong magulok sa kulungan! Talaga ba? Teka muna, kailan mo ba nasabihan ang asawa mo na nakalapag ka na ng Maynila? Time's up! And the correct answer is, hindi pa! Madali lang yun. I-text lang natin ang asawa mo. Pakitext nga ito. Magsistay muna ako sa Paris at magpapahinga at makapaglibang dahil nalulungkot akong namatay si Emily. Don't worry, I am just fine. Send it! Ay, ito talaga, napakasama mo! Ako? Masama? Talaga? Eto masama. Dali niyo yan dito. Bitawan niyo ako! Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako! Tayo ka niyan! Hawa mo! Bitawan niyo ako! Maris ka! Ang lalaki ng katawan niya, sunod-sunod kasi bruhang yan! Ah, babaeng yan? Eh, ikaw kaya ang bruha! Alin ka! May araw ka din! Oh, talaga? Kailan? Bukas, sa makalawa, sa susunod na linggo? O baka naman never? Diba? Alika nga dito! Alika! 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 Ah! Don't you worry. Hindi ka na namin pahihirapan. Bibigyan ka namin ng palugit. Alam mo kung bakit? Kasi paglalaroan ka namin. Ha? Ile-level up namin ang torture sa'yo! Balik na yan! Drew, Matthew, mga anak, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Nag-text si Mom. Sabi niya, dun muna daw siya sa Paris ng mas matagal to forget about Emily's death. Yeah. I think it's better if she stays there for a while. I can't imagine the stress she's gonna have if she finds out about what happened to Ikit. That's true. Parang anak na rin kasi ang tingin ni Mom kay Ikit eh. And I know she would be devastated because just like Emily, naging biktima na rin si Ikit sa sunog. Yeah, I just hope her surgery goes well. She's been through a lot, and I don't want to see her get hurt again. You really care a lot about her, don't you? Yeah.
Looks like there's trouble in paradise. Ang bilis ng karma. And investors are pulling out from the resort dahil sa sunog at kidnapan. I wouldn't be surprised kung pati si Marikit ay palayasin na rin because wala na siyang pleasing personality. How sad. Yun na nga lang yung meron siya. Nawala ka. At hindi niya alam na buhay pa ang nanay niya na nasa atin. Kaya, this is the perfect opportunity para makaganti kay Marikit. Ooh, exciting. Double revenge. Triple. Dahil bukod pa sa plano nating makaganti kay Marikit, torturin si May. Isasama ko na rin ang mga Smith. Total, kamping-kampi naman sila sa kanya eh. The more characters, the better. Tita, including Drew? Everyone in the family. Papasukin ko yung pamilya nila na walang kamalay-malay at sisirain ko sila mula sa loob. Just like I play with hamsters in a cage. At kapag walang-wala na sila, dun ko kukunin ang lahat sa kanila. And when that time comes, wala nang magiging kakampiang si Marikit. Magiging napakadali for us to eliminate her. Because all she has left is her ugly, burnt face. Ano, pupunta ba mamaya si Sir Mark at saka si Drew? Oo, pumunta sila mamaya. Tsaka si Babe susundan ng love. Bro, sigurado po ba kayo natatanggalin niyo na po ngayon yung benda? Baka po pwede next week o kaya next week. Kit, huwag kang matakot, nandito kami. Alalayan ka namin, pamilya ka namin eh. At saka, huwag mo nang patagalin yung pagtanggal ng benda. Hindi ka pa ba nagsasawa dito sa ospital? Siyempre, Nino, uwi-uwi na ako talaga. Pero, tatakot ko talaga kasi ako makita yung itsura ko. Nakabahan po ako. Kalma. Baby, kalma. Nandito lang kami. Promise, never ka namin pababayaan. Yan, narinig mo. Hindi lang kami. Pati tatay mo, binabantayan ka. Kaya, sa mo loob mo. Support kami sa'yo. Oh, let's get started. Ready ka na, Ikit? Sige, ako na. Teka lang. Bakit naman kayo yung reaction nyo? Kinakabahan naman ako eh. Ikit, kalma ka lang. Antayin natin yung sasabihin ng doktor para malaman natin yung resulta ng operasyon. Aram naman ako masarap mo. Gusto ko kasi makita yung itsura ko eh. Mamaya na, Fish. Mabuti pa magpahinga ka muna. Hindi. Gusto ko na makita eh.
Dok. Dok, ano nangyari? Dok. Dok, sinabi niyo po successful po yung operasyon, di ba? Sabi niyo po magiging stable at pagagalingin po ako. Di ba, Dok? Sinabi mo gagawin mo. Ano nangyari, Dok? Walang problema ang operasyon. But she had severe tissue damage from the burn. And it was a challenge na maibalik sa dati with grafts. Pumasok po ako, Dok. Nagdasal po ako, Dok. Sinabi ko po, sana bumalik yung dati kong itsura para bumalik po ako sa dati kong buhay. Pero ano po nangyari, Dok? Bakit hindi po bumalik yung dating itsura ko, Dok? Dok, bakit ganito? Bakit po, Dok? Pero ganito na lang yung nangyayari sa akin. Bakit palagi na lang akong talo? Ikit, huwag kang mag-isip ng ganyan. Huwag mong isipin na talo ka. Kung nandito ang tatay mo, siguradong ayaw na nakakaganyan ka. Tuloy lang ang buhay, Kit. Paano po kung mapapatuloy ninyo? Simula po nung namatay yung tatay ko. Sunod-sunod na lang yung kabalasan na nangyayari sa buhay ko nito. Ayoko po. Ikip! Besh. Ikip! Ikip! Besh. Ikip! Buksan mo itong pinto. Ikip! Besh. Makipag-usap ka, Ikit. Kit! Beshi. Besh, naririnig mo ba ako? Tanggap ka namin. Never ka namin i-judge dahil ang tagal na natin magkakaibigan, di ba? Besh, buksan mo yung pinto. Kit! Umalis na kayo! Besh, buksan mo na yung Buksan mo pinto, to. please! Kit! Hindi ka na, lumabas ka na dyan. Sa inyo palang hiyang-hiya na ako. Maski yung sarili ko, hindi ko na kayang tignan. Ano sasabihin nila sa akin? Puro panlalait na lang ang maririnig ko. Nak, huwag mo isipin yung sasabihin ng tao sa'yo. Pag binang insulto sa'yo, kami aaway doon. Pamilya kami. Tutulungan ka namin. Sige na, lumabas ka na dyan. Paano yung trabaho? Paano na lang mapapaturgay sa akin? Kung yung nagtuturgay na bakit? Paano na lang ako makakapag-ipon ng pera? Paano ako kukuha ng magaling na abogado para mabawi ko yung lupain natin ng mga kadimoy natin? Paano ko na lang mabibigyan ng hustisya yung pagkamatay ng tatay ko? Paano? Ikit, huwag mong isipin na pangit ka. May mga pagbabago mangyayari talaga sa'yo. Pero isipin mo na lang yung pinangako mo sa tatay mo. Yung mustisyang ibibigay mo sa kanya, di ba? Doon ka na muna mag-focus. Tama, Bes. Hindi pa tapos yung laban. Gamitin mo lahat ng pang-aansa tsaka pang-babasyayo para lumakas ka. Para sa tatay mo. Diba? Sige na. Buksan mo na tong pinto. Lumabas ka na dyan, anak. Sige na. Beshi, hindi ka nag-iisa. Hindi ka na dito.
Ikit. Bakit tatay? Bakit tatay? Anak. Kasama mo kami dito, anak. Anak. Nandito na kami lagi, isa. Buksan mo na yung pinto. Besh. Bumili ka ba ng pagkain, ha? There's nothing you need to be ashamed of, Ikit. Kahit nagbago yung itsura mo, hindi magbabago yung tingin namin sa'yo. Sinasabi niyo lang yun para wag ako mahiya sa inyo. Kahit naman hindi kayo magsalita eh. Alam ko naman na naawa lang kayo sa akin. Ikit, Drew and I were really concerned about you and extremely worried. And I think it's best that you take a couple of days off from work, or as many days as you need, just to get the rest. Sir, pinagpapahinga niyo po ba ako? Napalis niyo na po ako sa trabaho. Bakit, sir? Dahil mandidiri na sa akin yung mga turista. Ano po ba yung gusto niyong sabihin? No, that's not what I meant, Ikit. I just want you to get as much rest as you can. Sir, sobra-sobra na po ako sa pahinga. Gusto ko na po kasi ulit magtrabaho. Kasi kapag wala po akong ginagawa, kung ano-ano po yung naiisip ko eh. At saka sir, ang dami ko pa po mga pangakong hindi natutupad sa mga kadimoy ko po at saka dun sa tatay ko. Itutuloy ko pa rin po yung laban. Sabi nga po nila, malayo pa, pero malayo na. Sir, ayoko po magmukmuk sa bahay. Maraming salamat po sa concern niyo, pero gusto ko po sana paglabas ko po dito sa ospital, gusto ko po sana makapagtrabaho ulit. And there you have it, from a very good profit share for this project. Thank you so much. And that wraps up my presentation. Any questions? Regarding the first quarter of FAR analysis, what do you think are the gains of FAR company's finance? Sorry. Pia. Oh, I can't talk right now. I'm in a meeting. Hello, everyone. Can I have your attention, please? Hello, boss.
Hi. I want to introduce you to the real deal. This woman is behind the new boutique resort, which is making so many waves in coastal tourism. And she is a primary investor in a luxury ecotourism brand that is preserving nature. Ladies and gentlemen, I give you our new investor, Soraya Sharma. Madam. Madam Soraya Sharma. Well, just a few seconds and I can tell I am going to be thrilled to be with you all. You know, I would have loved for you to meet my wife, Soraya, but she's in Paris right now. Paris? Oh, well, I'm sure she's having the time of her life. I hope so. So, what is this event you wanted to discuss? Well, as I was telling your father earlier, I'm totally aware that the reputation of Paradise Resort isn't what it should be. So I was thinking perhaps we could come up with an event to boost customer confidence. And what is that exactly? Well, why don't we hold a masquerade ball? Isang event na sigurado kung mag-e-enjoy ang ating VIP clients and even our investors. Interesting. And just like any event, it needs a centerpiece, a face. What about your #1 tour guide? What's her name? Marikit. I don't think that's a good idea, Dad. Why not? I've watched her vlogs and she's gaining viewers. I mean, it'd be such a plus for the guests in this resort to be graced with her beauty, wit, and charm. Yes, it's true. Ikit is our best tour guide, but she's going through a lot right now. It's not the best time. Oh, well, that is a shame because that would be such a boost to investor confidence. I'm sorry, madam, but it's just... I think it's a great idea. In fact, it's brilliant. Soraya, I'm sure we could get that done. Okay everyone, lapit na po tayong lahat dito. Ngayon po ay pupunta po tayo sa Masungi Geo Reserve. Kaya naman po i-reserve nyo na po ang mga selfie post nyo para po maghanda-handa na po kayong lahat ha. Yung mga memory... Ay! Bakit ka naman? Mommy! What happened, baby? My monster! It's alright, baby. Mommy's here. Pasensya na po Sorry po. Kit. Excuse me? Taga-resort po ba kayo? Bakit po? Pwede bang pakilipat mo na lang kami ng ibang tour guide? Natatakot po kasi anak ko sa kanya. Akala ko ba sa tour ni Binibining Marikit ka nagpalista? Siya yun. Weh, di nga. Ba't ang layo na itsura niya sa vlog? Baka filter lang yan. Talaga? Drew, tatawagin ko na lang sila.
Sila Gemalo at saka si Kaloy, sila na lang bahala mag-tour guide sa kanila. Salamat. Guys, na-scam kami. Ang binok namin, binibining marikit. Ang dumating, binibining pangit. Huwag mo na kasi basahin yung mga comments. Kala ko may magnanakaw pumasok dito sa resort. Meron nga. Sa kakanood mo ng video na yan, inayahan mo yung mga netizens na nakawin yung peace of mind mo. Just ignore them. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Alam mo, Duro, kapag pinagtitinginan ako ng mga tao, saka nilalayuan nila ako, parang naririnig ko si Angela. Parang pinagtatawanan niya kasi ako eh. Parang naririnig ko yung tawa niya kung paano siya sumakses sa mga masasama niyang plano sa akin. Sakit nun. Anong ibig mong sabihin? Iniisip mo ba na may kinalaman si Angela dun sa sunog? Ano pa nga ba? Oo. Teka lang ah. Tikit, si Angela, spoiled brat lang naman. I don't think may capability siya or resources para gawin yun. Sige, Drew. Wala na nga si Tita Rica. E paano kung may tumutulong sa kanyang iba? Diba? Kit! Ikit! Nanap ka ni Sir William. Urgent daw. Ito na. Sir William? Ho? Sir, ako po atin ng masquerade ball. You heard it right, Mary Kate. Sir, pasensya na po ah. Baka po masira ko lang yung party niyo kasi sira na rin naman po yung mukha ko. Kaya nga masquerade ball siya because everybody will be hiding behind their masks. Kaya huwag ka mag-alala. Walang makakakita niyang face mo. Excuse me lang po ah. Sino po ba kayo? Soraya Sharma, latest investor and business partner ni William. Yes? Pwede ko po bang makita yung tattoo niyo? Why do you need to see your tattoo? Curious lang, sir. It's fine, William. Here. I got this during a business trip last year. Happy? Sorry po. Oh my God.
Tita, paano yung nalusutan yun? Easy. Natandaan ko kasi na nakita ni Marikit yung tato ko ng iguana. Nung kinidnap natin siya. Since gusto ko naman i-infiltrate ang resort, naisip ko, wala pa magkikita kami. I mean, we're just destined to see each other again and again and again. Kaya naman, pinapatungan ko yung tato ng iguana para hindi niya ako makilala. Genius, right? Yes, OMG, Tita, that's what I like about you. Advance ka mag-isip. As I should, and so should you. By the way, prepare yourself because we're going to be attending a new event, a masquerade ball. At sisiguraduhin ko, kikinang talaga yung ating paboritong si Marikit. Ako ang bahala doon, Tita. I'll make her shine. At sasweruhan ko siya ng napakaraming kape para kabahan siya. Benta dyan. Teka lang, ito na. Yan. Ay naman pala. Thank Ano you, kay- thank you. Tuloy ka na ba dun? Pupunta ka ba talaga dun sa ball na yon? Tsaka, be, baka kung ano na naman mangyari sa'yo, ha? Di ba pinaya ka dun sa party ng anak ni Miss May? Alam niyo, kung ako lang naman yung tatanungin, ayoko talagang pumunta doon. Sa itsura kong to, nakakadisi, dahil alam mo naman. Tsaka, hindi to pang ball. Hindi siya pang display. Uy, Grabe ka sa grabe ka sa self mo, ha? Huwag kang ganyan. Bad yan. Sabi, No. tingin nga ako na sukat. Teka lang. Huwag kang ganyan, Kate. Ano ba? Bakla, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sinabi ko na rin talaga kay Sir William yun eh. Sabi ko, Sir, ayoko talaga pong pumunta. Sabi ko, Sir, no. Aba, ang gustong sagot lang ni Sir William, alam mo kung ano, puro yes sir, yes sir. Eh, paano? Panay sul-sul nung bago niya investor. Ano? Soraya yung pangalan. Pero nakalimutan ko kasi yung apelido eh. Ewan ko basta. Alam mo yung pakiramdam ko, ganito ah. Naalala ko yung unang pagkakakilala ko kay Tita Rica. Ganong kapangit yung dating niya. Talagang bad vibes. Yung tipong parang hindi siya gagawa ng maganda. Masyado naman tayong judgmental dyan, Ikit, ha? Nga. Uy, ako nagsasabi lang talaga ako ng nararamdaman ko. Ano sabi ni Miss May? Park daw ba? Ayun nga eh. Wala pa rin siya dito. Hindi pa rin siya nakakauwi. Nandun pa rin siya sa Paris. Alam mo, namimiss ko na nga si Miss May. Ano kayang ginagawa niya doon, no? Kailan kaya siya uuwi? Okay lang kaya siya doon? Oh, kumain ka. Ayoko niyan. Ang gusto ko makauwi ako sa pamilya ko. Ano to? Nag-iinarte ka tungkol sa pagkain? At balita ko, namimiss mo na raw ang pamilya mo. May solusyon ako dyan. Baka gusto mo makapanood ng video ng mag-ama mo. Hindi na lang live, pero I think this will do. With William and his son, Matt. Pangga. Matthew. Are cooking up something really exciting. Ang sasaktan ng pamilya ko, parang awa mo na wag-guspog sila. Really exciting. Alam mo ba, they welcome me with open arms. Ano nga pala ang tawag sa akin ni William? The real deal. Convinced na convinced ang mag-ama mo sa acting ko. Ang tingin nila sa akin, isa akong savior sa problemado at lulumaing resort nyo. Pero hindi nila alam, kinidnap na kita. In
Isn't that hilarious? Para kang ahas na aligid ng aligid sa pamilya ko! Talagang tutuklawin kita kapag hindi ka pa tumahimik! Sisiguraduhin kong sasaktan ko ang lahat ng mahal mo sa buhay. Wala kang magagawa. Hayop! Huwag ang pamilya ko! You know, I can't do that. Yes, but I hope you're enjoying the party. Go grab some drinks and go grab some. Okay. Hey, I'm sorry that my father forced you into this. Okay lang po, Sir Macho, kasi salamat ko din po dahil tinulungan niyo po ako magpa-opera ng mukha ko. Tsaka, salamat nga po pala dito sa damit. If you're uncomfortable, I can stay with you the entire party if you want. So that you don't feel too alone. Okay lang ako, sir. Okay lang po. You look amazing tonight. Ikit, would you like to dance? Nahiya po ako, sir. Hey. Don't worry about them, okay? Just keep your eyes on me. Ikit, there's something that I've been meaning to tell you for quite some time now. And it's been bugging me ever since. And I really haven't found the right time to tell you. But, Ikit, Ikit, I really... Matthew, there you are. Oh. Come with me. Some of the VIP guests would like to talk with you. Dad, I can't just leave Ikit alone in the ball. Matt, you are the general manager of this resort. Part of your job is talking to very important guests when they want to meet with you. I'm still talking to Ikit. Sir Macho, okay lang po ako. Sundin niyo na po si Sir William para po maging okay po. Wala nang good. Are you sure? Opo, sir. Okay. I'll be back, okay? Madam?
Uy. Drew. Drew. Nagme-me time ka dyan. Party ah. This is not my kind of party. Alam mo, pares tayo. Na-awkward nga ako eh. Kasi parang di naman para sa akin tong ganitong party. Really? You seem to be enjoying yourself. Kita ko nga kanina, sumasayaw pa kayo ni Kuya. Wala yun. Alam mo, buti nga kinakausap niyo ako ni Sir Matthew. Kasi kung hindi, kawawa naman ako kasi wala naman akong kaklose dyan. Eh, alam mo, nahihiya nga ako eh. Pag pinagtitinginan ako kasi feeling ko nakasiwa sila sa akin. Tapos parang nagbubulungan nila ako. Ganun. Alam mo, sana talaga nandito lang si Miss May. Kamusta na ba siya? Actually, ito, tinatry ko siyang tawagin pero cannot be reached. Ewan ko, baka natutulog or baka namamasyal. I'm sure everything's fine. Alam mo, tinetext ko nga siya kasi namimiss ko nga. Eh, alam mo, hindi siya nagre-reply sa akin. Sinisin niya lang ako. Hindi naman siya ganun dati eh. Tsaka, okay ba siya? Look, stop worrying about Mom, okay? Siya mismo ang nagsabi na kailangan niya lang ng time para mag-grieve dun sa anak niya. So, ibigay na lang natin yung space na hinihingi niya. Everything's fine, okay? Kain na po. Ay, Bog. Bastos ka! Ano? Ha? Huwag hawak-hawakan ng ganun, ha? Masyado maangas dito, Bogs, ha? Bago ka lang dito. O tapos ano? Ha? Hawak-hawakan mo ulit ako? Sa susunod na hawak-hawakan mo ulit ako, ha? Baka hindi lang yan yung madatnan mo. Baka mamaya putulin ko yung kakarampot na pinagmamayabang mo. Sige. Bahala rito, ha? Tama yung ginawa mo. Hindi ka dapat binabastos ng ganun lang. At lang na pinakita mo na matapang ka at hindi ka basta-basta kinakayang-kayanan. Bogs, tama? Bakit ka napunta sa ganitong trabaho? Bata ka pa. Marami ka pang pwedeng maging opportunity. Tumahimik ka dyan, ha? Kumain ka na. Huwag mong sayangin ang kinabukasan mo. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang baguhin ang buhay mo. Daling sabihin sa'yo yan kasi mayaman yung pamilya nyo. Sa aming mga laking squatter at walang pinag-aralan, wala kaming pagpipilian kundi ganitong klaseng buhay. Kung tutulungan mo ako makaalis, tutulungan din kita. Bibigyan kita ng disenteng trabaho. Doon, sa resort namin, pag-aaralin kita. Hindi mo kailangan pumatay ng tao para lang mabuhay ka. Main ka na dyan. Main ka na. Kakailanganin mo ng lakas pag bumalik si Madam. Pag-isipan mo sinasabi ko. Kain! What's a freak murderer doing in this party? Ako nga dapat nagtatanong sa inyo eh. Angela, ba't kayo nandito? Invited ba kayo?
pagkatapos ng ginawa ng nanay mo sa amin ni Matthew, dapat wala na kayong lakas ng loob pumunta pa dito. I know. Pero this party would be so boring kung hindi kami mag-gate crash ni Brandy. Exactly. Tsaka siguro, araw-araw mong pinagdarasal na sana may masquerade ball para naman hindi niya na kailangang i-display ang pang-Halloween niyang face card. Manahimik ka dyan. Angela, ayoko ng away. Gusto niyo ng gulo? Huwag dito. Pwede nang ibang kausap niyo, ako aalis. Look what you've done! Oh my God! Bakit ganyan ang tsura niya? Ikaw yung tourist guide, di ba? Hindi ko po talaga sinasadya. I will tell Mr. Smith about this. Ma'am, wag naman po sana. Huwag niyo naman po sana ako isumbong. Hindi ko naman po talaga sinasadya, ma'am. Get your hands off me! Oh my God! Did you guys see that? Tinulak ni Ikit yung babae. Yan pala ang ugali ng best tour guide na si Binibining Marikit? Or should I say, Binibining Pangit? Kasi kasing pangit ng itsura niya ang ugali niya. Is she really Binibining Marikit? Bakit ganyan ang tsura niya? Kaya pala kumukonti yung guest resort. Mukha ko lang naman po yung pumangit, pero hindi po yung ugali ko. Huwag po kayong maniniwala sa babaeng yan. Hindi ko naman po talaga tinulak si ma'am. Hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Ikit, everyone saw you. Dinedenay mo pa? Hindi ko po sinasadya. Kung isang tulag mo lang ang magre-represent ng Dream Paradise, I would have convinced my husband para hindi na kami mag-invest dito sa resort na to. Ma'am, hindi ko naman po talaga sinasadya. Ma'am, please, huwag niyo naman po sana idamay yung resort. Sa kapal bang ako, ma'am, hindi ko naman po talaga sinasadya. Matulak ko, matapunan po namin kayo, ma'am. Sir, parang awa yun na po. Hindi ko po talaga sinasadya. What is going on here? Sir, What'd you do this time? Ako agad? Ito si Ikit ang pagalitan nyo. Siya ang nanakit ng wife ng investor nyo. Angela, that's enough, Angela. Take your friend and leave before I call security. Fiona, I am so sorry. I will have one of my assistants help you clean up this mess. I was never humiliated before. Aalis na nga lang kami ng husband ko. If this is the kind of company that you have, wag ka na ring umasa na mag-i-invest pa kami dito. ma'am, sorry po. Sorry po, hindi ko po talaga sinasadya. Marikit, this is all your fault. Do you realize what you've done? Sorry po, hindi ko po talaga sinasadya. I don't want to hear this now. Just go. Dad, this wasn't her fault. I don't blame her. Please. Just go. Naalis nila po ako, Sir Matthew. Sorry po talaga, hindi ko po talaga sinasadya. Kid, wait. Kid, come on. No, Matthew. Stay here and clean up this mess. Come on, get on with it. We got a crowd of investors in here.
Yan pala ang ugali ng best tour guide na si Binibining Marikit? Or should I say, Binibining Pangit? Is she really Binibining Marikit? Bakit ganyan ang tsura niya? Kaya pala kumukonti yung guest resort. Kung isang tulag mo lang ang magre-represent ng Dream Paradise, I would have convinced my husband para hindi na kami mag-invest dito sa resort na to. Tama ako. Gusto ka lang nila kapag maganda ka. Pero kapag pangit ka, hindi ka pakikinggan, hindi ka paniniwalaan. Lahat ayaw sa'yo. Lahat huhusgahan ka kaagad. Hi, miss. Are you okay? Bakit ka umiiyak? Hindi ka ba nag-enjoy sa party? I'm sorry for staring. Ano nangyari? Nakulong kasi ako sa isang kwarto, tapos nagkaroon ng sunog. Tapos biglang sumabog. Pero pina-opera ko naman to, kaya lang ano talaga eh. Basta, sana hindi na lang talaga ako pumunta dito sa party na to. Kasi, hindi naman ako bagay dito eh. Hindi bagay yung isang halimaw dito. Hey, don't say that. Biktima ka lang naman ng isang tragedy. Tsaka isa pa, hindi ka halimaw. Yun yung sinasabi nila. So kahit hindi sila magsalita, yun yung nararamdaman kong gustong iparating nila sa akin. Well, ako, hindi ganun yung tingin ko sa'yo. So stop wasting your tears on people who put you down. Salamat. Pabayaan mo yung mga taong nanlalait sa'yo. Because there are other people who can see you beyond your looks. Just like me. Salamat po. Don't worry, William. I've sorted it all out. I've spoken to the investors and they're fine. I think. Excellent, thank you. Have you ever thought of why Marikit would suddenly do such a scene? Yeah, but Matthew says she's awkward, uncomfortable, nervous, and this is probably not intentional in any way. Let's give her the benefit of the doubt. Maybe, but what if it wasn't? What if she intentionally did that para mapahiya yung investors natin? Why would she do that? I've actually been doing some research about Marikit, and it turns out that she's quite close to the community that is against the casino resort. What if it's part of her plan para isabotahe tayo from the inside? I mean, think about it. Yung sunog, yung kidnapping, what's the common denominator? Marikit. Pati yung fire. What if it just got out of control at siya na mismo napuruhan nito? And come to think of it, she is now very, very close to May, and to Matthew, and to Drew. And she's just an employee here. What if sinasadya niya lang lahat ng iyan
para maimpluwensyahan niya si May at si Matthew at hindi matuloy yung project na ayaw niya, yung casino resort. Well, maybe. I would be very careful if I were you, William. Dahil malay mo, baka kayo na mismo nag-aalaga ng ahas na siyang tutuklaw din sa inyo. I have to go back to the party. Excuse me. You know what? I can see through your scars na sobrang ganda mo. Dahan-dahan po kayo sa pamumuwala niyo sa akin. Baka maniwala na ho akong bumalik na yung dati kong ganda. Hindi ako nang bobola, no? So stop putting yourself down, okay? Salamat po. Ikit? I've been looking everywhere for you. How are you feeling? Okay na po ako, Sir Matthew. Hindi po kinausap ako ni Pia? Matthew. Ay, kakilala po kayo? Yes. I used to be his girlfriend. I just missed you. But wait. You two know each other? Yeah, Ikit is my... Empleyado niyo po ako. Tourist guide po ako dito sa resort. Oh. Ikit, can we talk? Tsaka na lang po, sir, medyo gabi na rin. Baka hinahanap na rin po ako doon sa bahay. I'm really sorry about what happened back there. You don't deserve to be humiliated in front of all those people. Okay lang po ako. Okay nga po ako ngayon eh. Kailangan ko na rin po mauna kasi baka may pag-uusapan pa po kayo. Baka nakaka-istorbo pa po ako eh. Salamat po ulit. Ikit mo. Wait, Ikit. Matthew. Ikit. Okay ka lang? Uwi na ako, Drew. Ano nangyari? Gusto mong hatid na kita? Hindi na doon, salamat. I'm sorry for surprising you. Ikaw naman kasi hindi mo sinasagot ng messages and calls ko. Yeah, the minute I got the invitation, I decided to come na. Pia, you know exactly why I wasn't answering the messages or calls. Yeah, I know. That's why I'm really sorry, Matt. I'm sorry for breaking up with you. Remember nung tayo pa. I got jaded because you had everything planned out. Lahat de numero. Lahat according sa gusto mo. I realized na I wanted to be free. To explore, to find excitement. That's why I left you. Sure that was the only reason, Pia? No other men in your life? Of course
Halos wala. I only dated other guys nung nasa US na ako. That's it. That's why I'm here. Kasi na-realize ko na none of them measured up to you. Sobrang namimiss kita, Matt. I can't live without you. Pia, I've already forgiven you, okay? Nothing to talk about. Really? So would you give me another chance? Pwede ba tayo na lang ulit, Matt? Please? Sorry, Pia. I've already moved on. We can't be together anymore. I'm sorry. Ay, nako, nanggigigil talaga ako dun sa dalawang yan. Alam mo, kasalanan talaga to ni Angela at ni Brandy eh. Kasi kung hindi ka nila inansya, di sana hindi ka makaka-aksidente ng ibang tao. Asar! Wala na nga yung nanay niya kung san-san pa yan sumusulpot. Buti na nga lang, nandun yung Pia na yun at niligtas ka. Ay, thank you. Alam mo, naalala ko na naman siya. Alam mo yung Pia na yun, sobrang ganda niya talaga. Alam mo yung sophisticada, aesthetic, tapos yung dating niya, mukha siyang mataas yung pinag-aralan. Tapos ito, nung pagtanggal niya nung maskara niya, ginanon niya eh. Pagka ganon niyang ganon, bakla nakaganto lang talaga ako. I used to be his girlfriend. Ganon. Sobrang morena yung balat. Pagganda talaga. Ewan ko. Ganda eh. Eto, samantalang ako. Teka lang. Ayan na naman. Minamaliit yung sarili mo, Ikit. Kaya nga. Ito lang naman ah. Alam mo, sigurado ako malamang sa malamang. Mahal pa yun ni mahal pa yun ni Sir Macho. Saka sigurado ako, kakabalikan yung dalawa. Kasi kahit ako lalaki, talagang hindi ko sasayangin yung Pia na yun kasi apakaganda. Walang lalaking hindi magkakagusto sa kanya. Nasa kanya na lahat eh. Perfect. Perfect niya nga eh. Ngayon ba? Kung i-real talk rin kaya kita, para affected ka. Oo. Ay, alam ko na. Teka, hindi. Ilaan ko lang. Sige. Siguro, na-develop ka na kay Sir Matthew. Oo. Hoy, para kayong tanga. Hindi. Hindi. Ano? Develop ka. Kaya magsinungaling. Ay, wala naririnig. Walang naririnig. Wala bingi-bingihan, Bobby. Oo na. Oh, happy na. Kasi Dahil dyan, i-chat ka nga muna. Gigigil ako sa... Yan! Oo na, sige na. Aaminin ko, pero sa atin lang to ah. May nararamdaman na rin talaga ako. Ayun naman pala. So, ano pa hinihintay mo? Ewan ko ah. Pero naguguluhan talaga ako sa nararamdaman ko. Ito isipin nyo ah. Diba kay Sir Machong project, yung pinapatay yung resort casino dun sa Daraitan. So ibig sabihin, siya yung may dahilan kung bakit nawala yung mga lupain natin. Tapos, meron pang nag-comeback na ex, nagustong bumalik. Alam nyo, ganito na lang gagawin ko. Yung nararamdaman ko to, yung feelings ko, iwanan ko na lang to sa bahay. Tapos, lagay ko sa cabinet, lock ko, tapon ko yung susi para hindi ako masaktan. Hindi ka ba lalong masasaktan pag ginawa mo yon? Baka sumabog ka, Day. Alam mo kung kanino ko na lang to isasabog tong galit ko na to? Ha? Kay Angela. Ha? Tama Kay na. Angela ko ibubuhos lahat. Gigil na ako dyan eh. Ang dami na nilang utang sa akin ni Tita Rica. Una, kinuha nila yung buhay ng tatay ko. Pangalawa, kinuha nila yung lupain nating lahat.
Ito, tignan niyo yung itsura ko. Binaboy nila ako buong pagkatao ko. Kaya hindi na ako papayag na sirain nila ulit ako. Kaya gagawin ko lahat para maparusahan yung Angela na yan. Gagawin ko lahat para makuha ko yung hustisya na para sa ating lahat. Eh di nakita nila in person si Marikit 2.0. They've witnessed how she's gotten worse. Pamangkin talaga kita. Manang-mana ka sa akin. Mana sa inyo ni Mom. But I have to admit, Tita, I'm still learning from you. Mas scheming ka kasi. But of course, you should have seen the look in that old fart's face nang sinusuhulan ko siya. Affected na affected. I'm sure na konting bulong na lang. Mababad shot na yan si Ikit kay Mr. Smith. Well, then she better grab her copy of the labor code because I'm sure konti na lang, ma-fire out na yung Marikit na yan. If she knows the labor code. Parte ng trabaho ko na yung mga kagaya ni Angela is held accountable sa mga kasalanang ginawa nila. Abogado ka? Oo. Ako nang bahala sa'yo. Not going to build a casino anymore. Going to build an eco-friendly resort lodge to help benefit Ikit and her community. What if there's a guy that's always been there for her? What if he decides to pursue her? Alam ko mabuti kang tao. Kahit ako na yung mag-offer sa ng matinong buhay, tulungan mo lang ako. Basta tayo dito.